Ika-17 Kabanata. Makikitang nakasakay sa mga kabayo sina Jungryong kasama ang iba pang mga escort, at sa likod nito ang mga karwahe ng mga kalakal. At nang mapansin siya ni Chief Jiang ay nagtanong kung ayos lang daw ba ang ika-4 na yang master. Pinagmamasdan siya ni Poong Jinyang na hindi makapaniwala sa ating bida. At sumagot si Jungryong kung bakit daw ito nagtatanong habang nakayakap sa kabayo. Sinabi sa kanya ni Chief Jiang na dahil daw na siya ay nakahiga na sa kabayo. Sinabi ulit ng ating bida na kung kakaiba daw ba na sumakay sa kabayo ng ganito. Sumagot si Chief Jiang, oo, sobrang kakaiba daw talaga. Nagsalita muli ang ating bida na sinabi kay Chief Escort Jiang na talaga daw ba. Tumugon si Chief Jiang na, oo, ika-4 na yang master. Tumawa ng bahagya ang ating bida na makikita sa kanyang muka ang pagkabalisa. Na sinabi nito, hindi daw ba pwedeng silang magpahinga ng kaunti bago magpatuloy. Sapagkat ang kanyang mga bayag daw ay parang sasabog anumang minuto. Bumaling ng tingin na namula ang muka ni Poong Jinyang. At madiing sinabi ng chief na hindi daw pwede. Dahil sa panahon ng mga misyon ng escort, mayroon daw silang isang nakapirming distansya na kailangan masakop araw-araw. Dagdag pa niya na anuman ang mangyari ngayon, kailangan nilang makarating sa Jiangsa Valley bago lumubog ang araw. At makikita ang mga porter ay pawisan at mukhang pagod na. Tumingin sa kanya si Chief Jiang na sinabi nito na hindi daw nila maaaring hayaang maantala ang schedule nila dahil lang sa kanya. Sinabi ng ating bida sa kanyang isip habang nakayakap sa kabayo na sinungaling. Kung hindi pa daw niya alam may bagong daan na binuksan noong nakaraang taon. Kung tatahakin daw nila yon, makararating sila sa Jiangsa Valley sa loob ng 6 na oras. Dagdag pa niya sa kanyang isip na malamang daw ay pinapahirapan lang niya siya. At sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip. Habang mahigpit pa din ang yakap sa kabayo na. Sa totoo lang, wala daw siyang masisisi. Kasalanan daw niya na hindi. Siya marunong sumakay ng kabayo ng maayos. Sinabi pa niya na hindi daw niya akalain na magiging ganon kahirap panatilihin ang balance nito. Napatingin parehas si Jungryong at Poong Jinyang nang magsalita muli si Chief Jiang na kung talaga daw bang mahirap sa kanya yon. Ay bumaba na lang daw ito para maglakad. Ngunit nakatitig lang si Jungryong kay Chief Jiang na nagulat sa kanyang sinabi. Iginalaw ang mga mata sa gilid ni Chief Jiang at sinabi nito na ang simpleng paghilalang daw sa kanyang kabayo ay hindi mas nakakapagod. Kaysa pasanin ang bigat ng isang buong tao sa iyong likod tulad ng ginagawa ng mga porter, tama daw ba? Habang pagod na tinitingnan ni Jungryong at ni Poong Jinyang ang chief. At ilang saglit pa ay makikitang nakayakap pa din ang ating bida sa kanyang kabayo. Na walang kalakas-lakas na mapansin niya na pinagtatawanan siya sa likod ng ibang mga escort. At lumingon itong namumula sa galit na sinasabi ng mga walang hiyang mga ito. Makikitang kumaripas sa pagtakbo ang kabayo ni Chief Jiang Rianggi na sinasabi kay Jungryong na mauuna na daw ito at magkita-kita na lang daw sila mamaya. Sabay sipa sa kabayo. Nagsalita naman si Poong Jinyang habang patuloy na nakatingin ang ating bida sa umalis na si Chief Jiang na sinasabi na hindi daw ito makakalayo kung nakasakay daw ito ng ganyan. Sumagot naman si Jungryong na okay lang daw. Kaya pa naman daw niya magpatuloy. Sumagot naman si Poong Jinyang na ang kabayo daw nito ang tinutukoy niya, hindi daw siya. At ang mukha ng ating bida ay nanlumo sa kanyang narinig. Tiningnan siya ni Poong Jinyang at sinabi nito na tama. Sabay tinuruan niya si Jungryong na sinabi na ituwid daw ang kanyang likod at ilipat ang sentro ng gravity sa kanyang balakang. At dahan-dahang ikapit ang kanyan mga binti na parang nakayakap sa kabayo. Sinabi pa ni Poong Jinyang na subukan daw niyang gawin ang mga tinuturo niya. At makikitang ginagawa ito ng ating bida na itinitindig ang kanyang katawan. Na sinabi ng ating bida na ganito daw ba? Makikitang nahihirapan si Jungryong at pasungit na sinabi ni Poong Jinyang na panatilihin daw niya ang kanyang balansi. Sinabi sa isip ng ating bida na siguradong mahusay daw itong sumakay sa kabayo sa kabila ng pagiging tanging anak na babae ng nabuong clan. Tinuturuan pa din ni Poong Jinyang ang ating bida na sinasabi nito na i-relax lang daw niya ang kanyang mga balikat. Sa isip-isip ng ating bida ay hindi daw ito ang oras para intindihin ang kanyang pride. Seryoso ang ating bida sa kanyang ginagawa na. Sinasabi nito sa kanyang isip na dapat daw laging mabilis matuto kapag mayroong taong handang magturo.
At sinabihan siya ni Poong Jinyang na mahusay, ganyan lang daw ang kanyang gawin. Nanginginig ang katawan ng ating bida nang sinabi sa kanya ni Poong Jinyang nakita mo. Kaya daw pala naman niyang gawin ito. Tumugon na sinabi ng ating bida na ang pakiramdam daw niya ay parang mahuhulog siya anumang oras. Makikita ang paa ng mga kabayo na sinabi sa kanya ni Poong Jinyang na ang lahat daw ng hayop na may apat na paa ay may kani-kanilang kakaibang paraan ng paggalaw. Nakangiting sinabi sa kanya ni Poong Jinyang na nasasanay na daw ang kanyang katawan ngayon, kaya kailangan niya na lang itong bigyan ng kaunting oras. At masayang tumugon ang ating bida na kung ituturo daw ba niya ito sa kanya sa ibang pagkakataon. Tuwid na ang pagsakay sa kabayo ng ating bida na tumugon si Poong Jinyang sa ating bida na hindi daw niya maaaring asahan na maituro niya sa kanya ang lahat sa ganitong kaikling panahon. Lumingon na nakangiti si Poong Jinyang na sinabi sa ating bida na hindi daw naman sa mabibigyan siya ng lahat ng sikreto niya para pumasa sa exam bilang top scholar. Habang kumakain daw sila ng isang mangkok ng noodles, mas okay daw yun, di ba? Nakatingin pa din si Poong Jinyang sa ating bida na nakangiti. At itinuro siya ng ating bida na sinabi nito na kapag kumain na daw sila ay bibilhan daw niya siya ng 8 mangkok ng noodles na may dagdag pang dumplings. Napaha! Si Poong Jinyang na sinabi pa nito na hindi daw ba kasama na ang dumplings mula sa simula. Nangaasar na tumingin si Poong Jinyang na sinabi sa kanya ng ating bida na bibilhan din daw niya siya ng bamboo leaf green liqueur. Pagkatapos ay nagpatuloy na si Poong Jinyang ng pagturo sa ating bida na sinabi nito na hawakan daw niya ang mga renda at subukang itugma ang galaw ng kanyang mga braso sa pag-uga ng ulo ng kabayo. Tumugon ang ating bida na ganun daw ba? At sinabi pa ni Poong Jinyang na dahan-dahan daw niyang ibaba ang kanyang mga braso. Habang makikita ang ating bida na nakangiting sinusunod ang mga itinuturo ni Poong Jinyang. At sinabi pa sa kanya na kapag nagawa daw niya iyon ng tama. Ang itaas na bahagi daw ng kanyang katawan ay natural na sasabay sa ritmo ng kabayo. Dagdag pa niya na dapat daw ay maramdaman niya na parang iisa sila ng kabayo. Pagkatapos ay makikita ang ating bida na sinabi sa kanyang sarili na kailangan daw pala na magkaisa sila ng kabayo. Humawak sa renda ang ating bida na sinabi pa sa kanyang isip na ang kailangan daw niyang unang gawin ay isabay ang kanyang galaw ng mga braso sa galaw ng ulo ng kabayo. Pagkatapos ay masayang sinabi niya sa kanyang isip na totoo daw ba ito. Ang galaw daw ng kabayo ay kanya nang nararamdaman. Habang nakatingin sa kanya si Poong Jinyang ay sinasabi pa ng ating bida sa kanyang isip na hindi daw siya makapaniwala na naabot niya ito sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa kanyang mga tagubilin. At sinabi sa kanya ni Poong Jinyang na kamusta daw naman. Tumugon ang ating bida na talagang sulit daw ito para sa karagdagang dumplings. Tumawa si Poong Jinyang na sinabi nito na maganda daw yan marinig. Habang sinasabi niya na kung iimbakan na daw ba niya siya ng bamboo leaf green liqueur. At pagkatapos ay pinalo sa puwet ni Poong Jinyang ang kabayo na kanyang ikinagulat. Mabilis na tumakbo ang kabayo na lumiliwanag ang mata at ang ating bida ay hindi alam ang gagawin na sumisigaw. Lumingon ang ating bida na sumigaw na sinabi na ano daw ang nasa isip nito. Na makikita na si Poong Jinyang ay ngumiti ng kakaiba na sinabi nito na ngayong daw ay nagpasyahan niya na tulungan siya, kaya daw naman ay ibibigay niya ang best niya. Masaya pang sinabi ni Poong Jinyang na mas epektibo daw talaga ang pag-aaral kapag nasa mga kritikal na sitwasyon. Nagulat ang mga nasa unahan na mga escort warrior at napalingon nang marinig nila na sila ay pinapatabi. Habang mabilis na tumatakbo ang kabayo ay sinabi ng ating bida na silang lahat daw ay tumabi. Sinabi ng ating bida habang mabilis na tumatakbo ang kabayo na sinasabi ng ating bida na pilyong ka talagang kabayo ka. Huminto ka na. Na sinabi ng isang escort na ano daw ang nangyari dun. Mabilis pa ding tumatakbo ang kabayo na sinasabi ng ating bida na huminto na daw ito. At sinabi niya sa kanyang isip na kung mahuhulog daw siya dito, hindi lang daw siya mapapahiya kundi maaari pa siyang masaktan ng seryoso. At sinabi pa niya na kailangan daw niyang gumawa ng paraan agad. Pero ano daw ang kailangan niyang gawin? Ang natutunan lang daw niya ay kung paano makuha ang tamang postura. Pagkatapos ay bigla siyang may napansin. Na habang tumatakbo ang kabayo ay sinabi ng ating bida sa kanyang isip na nagsisimula na daw niyang maramdaman ang galaw ng kabayo. Sinabi pa ng ating bida habang may napagtanto na hindi daw
Ang pakiramdam daw niya na ito ay katulad ng pagbagal ng oras para sa kanya. Ngumiti ang ating bida na sinabi pa niya sa kanyang isip na tama. Siya daw nga pala ay merong special na kakayahan. Hawak. Ang tali ng kabayo ay sinabi niya na sa tulong daw nito. Ang lahat ng galaw ng kabayo ay kanya na daw mararamdaman. At ang ating bida ay sumigaw at mabilis na pinakilos ang kabayo. Pagkatapos ay makikita ang berdeng kabundukan at mga puno. At isang bulaklak. Habang nakasakay sa kabayo ang ating bida, ay tinatangka niyang kunin ang bulaklak. At siya nga ay nagtagumpay sa pagkuha ng bulaklak. At ang ating bida ay makikita na nakahinto ang kabayo. Na ang ating bida ay masayang tinitingnan ang bulaklak na sinabi pa niya na nakuha daw niya ito. Napalingon ang ating bida nang sabihin sa kanya ni Pong Ginyang na siya daw ay napakabilis matuto. Habang lumalapit si Pong Ginyang sa ating bida, ay sinasabi nito na bagamat alam daw naman niya na mabilis siyang matuto. Nalampasan pa daw niya ang kanyang inaasahan. Tumugon ang ating bida na wala daw sa mga ito ang magiging posible kung wala ang napakahusay na guro. At siya ay nagpasalamat. At sinabi pa niya sa kanyang isip na nakaya daw niyang matutuhan ang lahat tungkol sa pagmamaneho ng kabayo sa loob ng 6 na araw. Dahil sa ito'y naging posible lamang. Dahil daw sa kanyang espesyal na kakayahan. Sinabi sa kanya ni Pong Ginyang na siya daw ay kukunin ang kredito para dito, ngunit sa palagay daw niya ay labis na sabihin na ito ay dahil sa kanya. Hawak pa din ang bulaklak ay tumingin sa kanya ang ating bida na sinasabi niya sa kanyang isip na kung wala daw ang pagtuturo ni Pong Ginyang. Ay hindi. Sinambong soso daw pala, ay hindi daw niya ito magagawa. Pagkatapos ay iniabot ng ating bida ang nakuha niyang bulaklak na sinabi niya na ito daw ay isang regalo niya sa kanya. Namumula ang muka ni Pong Ginyang na sinabi niya sa ating bida na bakit daw siya ay nagbibigay ng bulaklak sa isang lalaki. Hawak pa din ang bulaklak na tumugon ang ating bida na bakit daw hindi. Ang lahat daw ay gusto ng bulaklak. Hindi daw ba? Namumulang pumikit si Pong Ginyang na sinabi nito na itapon na daw niya yan. At sa halip ay ibigay na lang daw niya ito sa isang babae ang mga tulad ng mga bulaklak. Kakaibang muka ng ating bida na hinagis ang bulaklak. Na sinabi pa niya sa kanyang isip na siya daw naman talaga ay isang babae. At namumula pa din na bahagyang tumingin sa ating bida na sinabi ni Pong Ginyang na halimbawa kay Lady Jo Yongyong. At biglang tumahimik ang ating bida. At tinanong kung saan daw naman niya nasagap ang balitang yan. Tumugon si Pong Ginyang na alam na daw yan ng buong Hangzhou. Ang mga bingi na lang ang hindi nakarinig tungkol dyan. Pumikit at huminga ng malalim ang ating bida. At sinabi nito na kung karma daw ba niya ito o ano. At sinabi sa ating bida na kung pwede daw ba siyang magtanong. Tumugon ang ating bida na ano daw yon. Namula ang muka na sinabi nito na tungkol kay Lady Yongyong. Maamong tumingin si Pong Ginyang na sinabi nito na ano daw ang nagustuhan niya sa kanya ng sobra-sobra. At dito na po nagtatapos ang ika-17 kabanata. Ika-18 kabanata, sa pagpapatuloy. Napatingin ang ating bida nang sabihin sa kanya ni Pong Ginyang na kung pwede daw bang magtanong siya. Tumugon ang ating bida na ano daw yon. Namumulang sinabi ni Pong Ginyang na tungkol daw kay Jo Yongyong. Tumingin ito at sinabi na ano daw ang nagustuhan niya sa kanya ng sobra-sobra. Habang naglalakad ang kabayo ay tinanong ng ating bida kung nagkakilala na daw ba sila ito. Nakapikit na tumugon si Pong Ginyang na ilang beses na daw. Pagkatapos at binawi ang sinabi at bumaling ng tingin na sinabi nito na hindi pa daw pala sila nagkakilala nito. Ngumiti ng kakaiba ang ating bida na sinabi na naiintindihan daw niya. Kung kaya sabay daw silang makipagkita sa kanya sa susunod na may pagkakataon. Nakatalikod pang sinabi ng ating bida na nakatingin sa kanya si Pong Ginyang na bagamat hindi daw ito naayon sa mga kumakalat na chismis. Na sinasabi na isa daw siya sa 3 pinakamagandang babae ng Hangzhou. At talagang maganda daw siya. Tumingin kay Pong Ginyang na sinabi pa ng ating bida na. Ngunit naaakit daw ang mga bubuyog sa amoy ng bulaklak, hindi sa itsura nito. Tumugon na sinabi niya sa ating bida na ang ibig daw ba niyang sabihin ay hindi siya mabango. Nakangiting sinagot siya ng ating bida na ang sinasabi daw lang niya, kapag talagang gusto mo ang isang tao, gusto mo ang lahat tungkol sa kanya. Dagdag pa niya habang nakatingin sa malayo na ang kanilang mga iniisip.
Mga gawi, boses, mga mata, paraan ng pagsasalita, at mga pananaw. Ang itsura daw ng isang tao ay isa lamang sa maraming bagay. Bukod pa rito, ito ay isang napakapansariling usapin. Nakatingin lang si Poong Jinyang at walang masabi. Nakapikit na sinabi pa ng ating bida na kung tinatanong daw niya na kung gusto ko siya. Ang sagot ko ay hindi. Dahil hindi daw gaanong mahalaga sa kanya ang itsura. Napaha. Si Poong Jinyang at sinabi nito na para daw sa isang taong tumalon sa Westlake dahil kay Jo Yong-yong, tila tiyak daw siya sa kanyang sagot. Tumugon ang ating bida na sinabi nito na sabihin na lang daw nilang marami siyang natutunan mula nang halos mamatay siya. Sinabi sa kanya ni Poong Jinyang na okay. Hindi na daw siya magtatanong pa. Tumugon ang ating bida na nagpasalamat. Pagkatapos ay napalingon ang ating bida nang sabihin ni Poong Jinyang na ngunit tungkol sa ating kasunduan. Na kung hindi daw ba siya pwedeng bigyan ng kaunting impormasyon tungkol sa mga aklat na ginamit niya sa pag-aaral. Para sa pagsusulit sa provincial exam, habang nasa misyon tayo na ito. Tumugon ang ating bida na yun daw ba? Hindi na daw niya gaanong matandaan ang mga yon. Pagkatapos ay pumikit ang ating bida na sinabi pa niya na sigurado daw siyang maalala niya rin ito sa huli. Maglaan lang daw sila ng oras. Biglang nataranta ang kabayo at nagulat na napatingin ang ating bida kay Poong Jinyang na nagtataka. Lumiwanag pala ang mga mata at naglabas ng aura na tumingin sa ating bida. Na sinasabi nito na kung siya daw ba ay sinusubukang umiwas sa kanilang usapan ngayon. Tumugon ang ating bida na nautal na sinabi na kung gustong-gusto daw talaga niya itong malaman. Okay, sige. At dagdag pa ng ating bida na sa tingin daw niya, ay mas magiging maayos ang kanyang memorya kung ituturo niya sa kanya ang tungkol sa mga acupoints. Huminahon na si Poong Jinyang na tumingin sa ating bida na inulit ang salitang acupoints. Na nagtataka. Ngumiti na naman ng kakaiba ang ating bida na sinabi nito na siya daw ay nakita niya na ang dinala niya sa exam ay ang panulat na bakal ang dulo. Tumugon lang ng tingin si Poong Jinyang sa ating bida. Pagkatapos ay sinabi pa sa kanya ng ating bida na ginagamit daw ng mga martial artist ang mga panulat na sa dulo ay gawa sa bakal para saktan ang mga acupoints ng kanilang mga kaaway upang mapabagsak sila. Napakamot sa kanyang pisngi si Poong Jinyang na inilihis ang tingin. At sinabi nito na siya daw ay nalaman lang ito ng kaunti tungkol dito. Sa isang martial academy para sa self-protection. At siya daw ay hindi pa sapat na. Magaling para magturo sa iba. Dagdag pa niya na sinabi sa ating bida na bukod pa riyan, hindi basta-basta nagtuturo ng kanilang martial arts ang mga tao sa iba. Hindi pa daw ba niya alam iyon? Inilihis ang tingin ng ating bida at sumagot ito na hindi daw naman niya hinihiling na ituro niya sa kanya kung paano harangan ang mga acupoints. Ang gusto lang daw niyang malaman ang kanilang mga lokasyon at paano ito makita. Sinabi pa ng ating bida na ang death acupoint daw na kung saan ang isa ay maaaring tumama, makapatay. At ang mute acupoint daw naman ay maaaring gamitin para alisin ang boses ng iba. At ang paralysis acupoint daw naman ay kung saan ay maaaring hampasin upang maparalisa ang isang tao. At iba pa. Dagdag pa ng ating bida na hindi daw naman talaga sikreto ang impormasyong yon, di ba? At tumugon sa kanya si Poong Jinyang na sinabi nito na saglit lang daw, hindi mo pa alam yan. Hindi daw ba't ikaw ang ika-4 na yang master ng Heavenly Dragon's Court Agency? Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng ating bida na kung talagang hindi daw niya sasabihin sa kanya, huwag na lang daw. Hindi rin daw niya maalala ang anumang impormasyon tungkol sa pagsusulit sa provincial exam at ilang saglit pa ay nagbago ang isip ni Poong Jinyang at sinabi nito sa ating bida na sige na daw. Sasabihin na daw niya ang tungkol dito. Na masayang tumugon ang ating bida. Naiinis na sinabi sa kanya ni Poong Jinyang na ngunit ngayong daw ay naiisip niya. Bakit parang siya daw ay nauutal sa mga salita? Habang siya ay patuloy na nagtuturo sa kanya ng mga bagay. Tumawa ng malakas ang ating bida na sinabi nito na huwag daw siyang masyadong mag-isip. Na naiinis na nakatingin sa kanya si Poong Jinyang na sinabi sa kanyang isip na siya daw ay magnanakaw. Lumipat ang eksena kung saan makikita ang karaban ni Chief Jiang na sumasalunga sa bundok. At isang tuyong kahoy ang nakaharang sa kanilang daraanan. Tinitigan ni Chief Jiang ang tuyong kahoy at pagkatapos ay sinabihan ang mga nasa likod na huminto. Sinabi ni Poong Jinyang na ano daw ang nangyayari.
Nakatingin lang sa unahan ang ating bida na tumugon ito na hindi daw niya alam, lumapit daw sila upang ito ay tingnan. Pagkatapos ay tinawag niya ang pangalan ni Chief Jiang. Na ikinalingon ito. Habang ang ating bida ay nagtatanong na kung meron daw bang nangyari. Na tinatawanan siya ng mga ibang escort warrior. At sinabi sa kanya ni Chief Jiang na kung bakit daw ang ating bida ay naparito sa harapan. Tumugon ang ating bida na ano daw ang ibig niyang sabihin. Sinabi pa ng ating bida na hindi daw ba na dapat magtipon ang lahat ng mga escort warrior kung may sitwasyon. Ang mga nasa likuran ay hindi mapigilang humalakhak ng todo. At sinabi sa kanya ni Chief Jiang na, "Naku, huwag daw sana niya siyang mamasamain." At tumingin ng kakaiba sa ating bida na sinabi pa na parang hindi daw niya alam ang tungkol sa mundo ng mga escort warriors. Tumugon ng may seryosong muka ang ating bida na patanong na sinabi kay Chief Jiang na ako. Hindi alam ang tungkol sa escort warriors. Dagdag pa ng ating bida na kung bakit hindi na lang daw niya siya turuan. Tumingin ng matalim si Chief Jiang na tumugon na sige. Kung talagang ipipilit daw niya, magiging tapat daw siya sa kanya. Kahit na medyo daw magmukha siyang bastos. Pagkatapos ay isang escort warrior ang itinuro ang isang lalaki na sinasabi pa ni Chief Jiang na sila daw, na mga escort warriors, ay hindi man lang iniisip na ang mga Juren escort ay kapantay nila. Dagdag pa niya na ganyan na daw ang mga ito kapag nasa loob sila ng agency, pero mas lalo na kapag nasa escort missions daw sila. Makikita ang mga porters na pagod at pinagpapawisan. Na sinabi pa na dahil daw sa panahon nila, walang silbi ang mga Juren escort. At kapag kinakailangan daw, ang mga porter ay maaaring magdala ng dagdag na bagahe, magtulak ng mga karwahe ng kabayo, magluto, maglaba, at magsagawa ng mga gawain. Pang-aasar pang sinabi sa ating bida ni Chief Jiang na kumpara daw sa kanila, halos wala daw namang ginagawa ang mga Juren escort, kaya parang pangsuyo lamang daw ang kanilang pagiging escort warriors. Tumugon ang ating bida kay Chief Jiang na ikinagulat nito. Na sinabi niya na sa paghuhusga daw sa kanyang mga sinabi, parang hindi rin daw masyadong kahanga-hanga ang mga escort warriors dito. Seryosong tumingin ang ating bida na sinabi pa niya na bukod pa daw doon, sigurado daw ba siya na wala siyang alam tungkol sa mga misyon ng escort. Dagdag pa ng ating bida na ano daw ang naging basihan ng kanyang pagkakaroon ng ganong konklusyon. Napabuntong hininga at tumingin sa kanya na sinabi nito na kung ganun daw, gawin na lang daw nila ito. Na magtatanong daw siya ng dalawang tanong. Makikita ang dalawa na si Poong Jinyang at ang ating bida na sinabi pa ni Chief Jiang na kapag naibigay daw niya sa kanya ang tamang mga sagot. Sisiguraduhin daw niya ang isa sa kanyang mga hiling. Sinabi pa sa kanya ni Chief Jiang na, ngunit kung parehong mali daw ang kanyang mga sagot, sila ang maghahanda ng hapunan ngayong gabi. Tumingin ng seryoso ang ating bida na sinabi pa sa kanya na sila daw ang magpapakain sa lahat ng escort warriors, porters, at maging sa mga kabayo. Makikita ang pangalawa niyang kapatid at si Chief Jiang na sinasabi ng ating bida sa kanyang isip na si Jiang Rianggi. Dahil daw sa siya ay nasa ilalim ni Euryong, inaasahan na daw niya ang mga ganitong klaseng bagay. Mukha daw talagang pinagtitripan niya siya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Chief Jiang na sa ganong kaso, kapag daw siya ang nanalo, ang gusto daw niya ay siya ang magpapakain sa lahat. Tumugon na inangat ang isang kamay ni Chief Jiang na okay daw. At sinabi pa sa kanyang isip ng ating bida na dahil daw na determinado siya sa ganito, siya daw ay hindi basta-basta susuko at manonood lang. At sinabi na ng ating bida na okay. Ano daw ang kanyang katanungan? Tumingin na ngumiti si Chief Jiang. At pagkatapos ay may itinuro na sinabi sa ating bida na kung nakikita daw ba niya yung sanga ng tinik na nakahiga sa gitna ng kalsada doon. Yan daw ang tanda na iniwan ng mga tao sa Jianghu. Para sa mga susunod sa kanilang landas o mga dapat nilang makita. Ito daw ay tinatawag na lihim na tanda. Makikita ang ating bida na sinabi pa ni Chief Jiang na marami daw uri ng mga ito sa mundo. Ang lihim na tanda na yon ay ginagamit ng mga taong nasa mundo ng escort business. Na siguradong alam ng isang escort warrior yan. Ibinuka ang palad na naglabas ng aura na tumingin sa ating bida si Chief Jiang na sinabi nito na heto na daw ang kanyang tanong. Pwede daw ba niyang sabihin sa kanya ang pangalan at ang kahulugan ng lihim na tanda? Nakatingin lang ng seryoso ang ating bida nang sabihin ni Poong Jinyang kay Chief Jiang na Chief Escort. Hindi daw ba masyadong labis ang kanyang mga asal?
Kami ni Sir Jungryong ay una pa lang sa aming escort mission. Paano niya masasabi sa iyo ang pangalan ng lihim na tanda na alam lang ng mga escort warrior? Tumugon na sinabi sa kanila ni Chief Jiang na kahit na daw first escort mission niya pa lang, dapat daw niya itong alamin kung siya ay isang escort warrior. Kasama na din daw dyan si Young Master Jungryong. Nagulat ito nang pinahinto siya ng ating bida. At sinabi nito na nakatingin sila ni Chief Jiang at Poong Jinyang na kung magtatanong daw siya ng isang katanungan, huwag daw siyang magpagambala. At humanda at makinig sa isasagot. Nakangiti pang sinabi ng ating bida na di ba't sang-ayon daw siya, Chief Escort Jiang. At dito na po nagtatapos ang ika-18 kabanata.